Paano makalaya sa porn addiction? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Seminary Edition. Binabati ko po muna si Mike Ramos, Joylyn Dolnuan, and Nestor S. No? Hello po sa inyo. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay dito sa ating channel. Now, yung topic po natin ngayon ay sex and addiction. Sex is God's gift, but sin can twist it into slavery. By the way, pag sinabi po natin kasalanan, ito po yung kinukuha natin yung mabuting ginawa ng Diyos at ginagamit natin sa kasamaan. Tayo po ay nilikha ng Diyos na mabuti, yung ating katawan, yung ating pagkatao. We are created in the image of God, pero ginagamit natin para sa mali. Kasalanan po yun. When we are using whatever God has entrusted us for evil, or at least when you use something good not for the glory of God, then that is evil. So addiction to sexual sin, whether lust, pornography, or immorality, distorts intimacy and destroys relationships. Instead of reflecting God's covenant, it enslaves the body and mind, leaving emptiness. True freedom comes only through Christ, who redeems and restores our desires. Sabi po rito sa 1 Corinthians chapter 6 verse 13, the body, ito mong katawan natin na ito, the body, however, is not meant for porneia, sexual immorality. Porneia po yung ginamit dito. But for the Lord. Yung katawan daw po natin, hindi ito para sa porneia or sexual immorality or pornography or whatever sex outside of marriage. It is for the Lord, and the Lord for the body. Gayunman, ang katawan ay hindi para sa pakikiapid. Sabi po rito sa 1 Corinthians chapter 6 verse 18, flee from sexual immorality. Tumakas daw tayo mula sa porneia or doon sa mga samot-saring uri ng sexual immorality. Now, ito po yung katuruan po natin ngayong araw patungkol sa porneia, addiction. Number 1 po, porneia corrupts the mind. Nakukorrupt po yung isip natin. Now, yung porneia or whatever sexual immorality po yan, may it be, lalaki sa lalaki, babae sa babae, or pagkipagtalik sa prostitute, or kahit ano pa yan, or pornography, nakaka-addict po talaga yan. And the more you do it, the more you will become enslaved to it. Now, yung unang pong nakukorrupt dyan, yung isipan natin. Yung isipan po natin, mga kapatid, nagiging, kumbaga yung porneia kasi, sa harapan ng Diyos, basura yan eh. Tapos yung isip natin, nagiging tapunan ng basura. At ang mahirap doon, alam mo na marumi, ayaw mo pang tanggalin. No? Ayaw pa nating tanggalin. Kasi nga, kapag nakorap yung ating isip, ang gusto mo, manatili yung mga bagay na nangaalipin sa atin, kagaya ng pornography. Ang mga nangyayari po dito sa mundo, sa mga news lang, pag nakikita ko, yung isip, ito po yung isang marka ng corruption, mga kapatid eh. Yung isip, pag nakorap, ang gusto ng isip, yung katawan mag-adjust. Halimbawa, yung isip natin, nakorap, tinanggap mo na talaga na, ito na ako eh. Sexual immorality, that's my lifestyle. Gusto ko lagi bumibisita sa mga prostitute. Or kaya, ito na talaga ako eh. Babae na nakulong sa katawan ng isang lalaki. Syempre, kung ano yung iniisip mo, yun yung gagawin ng katawan mo. Pero alam nyo po, sa Bible, hindi po ganun eh. Sa Bible, kailangan mong baguhin yung isip mo. Hindi mo siya tatanggapin na ganun. Sabi nga po rito sa Romans chapter 12 verse 2, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Huwag kang sumunod sa ayon ng mundong ito. Sa mundo kasi na ito, pag sinabi niya, okay, kung anong gusto mong piliin na gender mo, yun ikaw. Pero sa Bible, hindi ganun eh. You have to renew your mind.
Sabi dito, be transformed by the renewing of your mind. Pero sa ibang bansa po, kadalasan, kahit dito sa Pilipinas, hindi yung mind yung trina-transform. Ang trina-transform yung sarili nila. Pagpunta sa Thailand, pagbalik dito, iba na, no? Ang trina-transform yung birth certificate. Yung male to female, female to male. Pero sa Bible po, ang transformation nasa isip. Be transformed by the renewing of your mind. Number 2 po, porneia enslaves the heart. Yung porneia po, inaalipin yung ating mga puso. Yung loyalty mo sa Panginoon, yung loyalty mo kay Jesus, ikokorap niyan. Tatanggalin yan. Sasabihin yan sa iyo nung addiction natin sa porneia or sa sexual immorality na hindi si Jesus Christ yung number 1. Ang number 1 yung kinakaadikan natin. Yung number 1, itong babae na to, lalaki na to, pornography or kung ano man. Ang porneia po is very idolatrous. Ibig sabihin, lagi na lang pinapalitan yung trono ng Diyos sa ating mga puso. Porneia enslaves the heart. Inaalipin yung ating puso para hindi maging loyal doon sa tunay na nagmahal sa atin, ang ating Panginoong Jesucristo. Pangatlo po, porneia destroys the body. Mga kapatid, tayo po ay templo ng ating Diyos, templo ng banal na Espiritu. At tayo po nananampalataya sa Panginoong Jesucristo ay ina-expect ng Diyos na mamuhay ayon sa panuntunan ng Biblia. Ang problema po kapag na-addict tayo sa, may it be porn or sexual immorality, sinisira natin yung templo ng ating Diyos, templo ng banal na Espiritu. So yung porneia, ano po yan? Wala po yang mabuting na idudulot sa atin. Pero dahil yung laman gusto ng sexual immorality, minsan inaalagaan natin, no? Yan yung kasalanan na inaalagaan natin, ayaw nating pakawalan. Kaya po, yun po yung tinatawag nating addiction. Alam mo na mali, pero ayaw mo pang i-give up. Ayaw pa nating i-give up. Alam na nating makakasama sa atin, pero ayaw pa nating i-give up. Addiction po yung tawag ron. Now, kung yan po ay nangyayari sa atin, kailangan po natin ng freedom. Freedom. Na tayo palayain ng ating Panginoong Jesucristo mula sa pagkalipin sa ganitong uri ng kasalanan. Kaya po ito po yung application natin, no? Break the chains of addiction. Yung addiction po sa porneia, ito po ay parang kadena na nakagahapos tayo dito. Ang kailangan po natin dito, freedom. At ang magpapalaya po sa atin ay hindi po ang ating sarili, kundi ang ating Panginoong Jesucristo. So, unang-una po talaga, dapat magkaroon tayo ng tamang relasyon sa Panginoon. Kasi hanggat wala tayong relasyon sa Panginoon, hanggat wala yung banal na Espiritu sa ating buhay, hindi tayo magtatagumpay sa laban ng porneia. Porneia is very strong. Yung laman natin, gusto yan. Gusto ng sexual immorality. We cannot win against that. Kailangan natin ng banal na Espiritu sa ating buhay. Kailangan natin ng relasyon sa Diyos. Doon tayo huhugot ng lakas at biyaya upang mapagtagumpayan natin ang ganitong uri ng pang-aalipin ng sexual immorality. Again, sabi po rito sa 1 Corinthians 6:18, flee from sexual immorality. And dito po sa 2 Timothy chapter 2 verse 22, flee the evil desires of your youth. So, dito po paulit-ulit na sinasabi yung salitang flee. Ibig sabihin, tumakas ka. Huwag mong idarang yung sarili mo sa tukso. Now, kung ikaw ay Kristiyano, ikaw ay nananampalataya sa Panginoong Jesucristo, you have the Holy Spirit in your life. Kapag ikaw ay nandun sa tukso, if you don't have the strength to say no, kailangan po talaga lang matinding spiritual discipline na dumepende sa banal na Espiritu. Lord, tulungan niyo po akong tumakas sa mga ganitong uri ng tukso. Talagang absolute surrender. Lord, I need you. I need to flee from this kind of temptations. Flee from porneia at all cost. Alam na natin na makakasama sa atin yan, wawasakin tayo yan. We have to flee from it. Ito po, hindi ko sinasabi lang sa inyo, sa akin din, no? And I hope by that time na matukso ako, or nandun ako sa temptation,
the grace of God. God will extend His grace upon me so that I will be able to run away. Yung tukso po kasi mahirap talaga yan eh. Ang tendency natin to run. Ang tendency natin is to, run closer to temptation. Yun talaga yung sinasabi ng laman. Pero ang sinasabi ng Espiritu, run away, flee from porneia at all cost. Pangalawa po, form an accountability group. Again, sabi ko nga, madalas, sinasabi ko na wala akong tiwala sa tao, lalo na sa sarili ko. Kaya po kailangan ko talaga ng accountability group na pag lumalabas ako, kailangan kasama ko yung mga kaibigan ko or mga accountable partners ko na hindi ako pababayaan. Hindi ko rin sila pababayaan na matukso or nasa harapan ko na hindi ko pa sila sasawayin. No? We need accountability group. Dapat meron tayong mga Bible study groups, meron tayong mga discipleship groups na nagkikita-kita tayo, sinasabi natin doon lahat ng ating kahinaan, pinag-uusapan natin doon kahit yung ganitong mga issues, no, when it comes to sexual immorality, doon tinatalakay talaga natin, dinidiscuss natin. So form an accountability group. Kung wala kang accountability group, you form one, tapos yung mga kaibigan mo na yon, yung mga kapwa mo Kristiyano na yon, magtutulungan kayo, no. Huwag kang humanap ng accountability group mo na opposite sex mo na maganda or gwapo na matutokso ka. Kailangan accountability group mo yung hindi ka ilalaglag, hindi ka matutokso. Now, ito pong accountability group, very important po ito, kaya gawin po ninyo, no? Maganda po, lahat po tayo mayroong mga accountability groups. Now, pangatlo po, fight through the cross of Christ. Labanan po natin ang tukso sa pamamagitan ng krus ng ating Panginoong Jesucristo. Ang krus ng Panginoong Jesucristo, yan po yung magbibigay sa atin ng kalayaan. Sabi po sa John chapter 8 verse 34 to 36, Jesus replied, "Very truly I tell you, everyone who sins is a slave to sin." Lahat po ng gumagawa ng kasalanan ay nagiging alipin ng kasalanan. Pero dahil sa Panginoong Jesucristo, we have freedom. So if the Son sets you free, you are free. You will be free indeed. Kahit kung kayo'y palayain ng anak, kayo'y magiging tunay na malaya. And that's what we want, mga kapatid, lumaya sa pagkaalipin ng kasalanan. So if the Son sets you free, you will be free indeed. Kapag pinalaya ka ng anak, ikaw nga ay tunay na malaya. Now, mga kapatid, yung cross ng ating Panginoon Jesucristo, yan po ang nagpapalaya sa atin. Una, papalayain tayo mula sa condemnation, mula sa guilt, mula sa shame, mula sa kasalanan. Kasi po, pag tumakbo ka sa krus ng ating Panginoong Jesucristo, ang matatagpuan mo, kapatawaran. Pag tumakbo ka sa krus ng ating Panginoong Jesucristo, ang matatagpuan mo yung walang hanggang biyaya ng Diyos. Pag tumakbo ka sa krus ng ating Panginoong Jesucristo, ang makakamtan mo pag-ibig ng Diyos. And every time na tayo nagkakasala, bumabangon tayo, lumalapit tayo sa krus ng ating Panginoong Jesucristo upang tumanggap ng kapatawaran. Tumanggap ng kapangyarihan upang malampasan natin yung mga ganitong struggles. Alam niyo po, yung cross ng ating Panginoong Jesucristo, araw-araw kang patatawarin. Araw-araw kang i-remind ng pagmamahal ng Diyos. Ewan ko na lang kung hindi ka pa mabago niyan. No, sa cross ng ating Panginoong Jesucristo, nandun yung walang hanggang habag ng Diyos, kaawaan ng Diyos, na pag humingi ka ng sorry sa Panginoon, patatawarin ka niya. Hindi po natin inaabuso yun, mga kapatid. Pumupunta tayo sa krus ng ating Panginoong Jesucristo para kumuha ng lakas, ng kapatawaran, ng bagong simula. At pag meron tayong bagong simula, iniingatan natin yan, sinasabi natin sa Panginoon, Lord, thank you for this 100 chances na binigay niyo sa akin. Thank you for this 1,000 chance na binigay niyo sa akin. At yung chance ng Panginoon na binibigay sa atin, laging bago araw-araw. At doon sa krus ng Kalbaryo, laging merong biyaya ng kapatawaran na siyang magpapalakas sa atin upang magkaroon ng bagong simula. Now, para po sa ating discussion, what steps can we take to break free from the chains of sexual addiction? Samahan niyo po ako sa panalangin. Lord God, I confess that sexual sin can enslave and destroy what you created for good. Guard my heart from every temptation that seeks to control me.
Help me to flee from lust and to pursue holiness with courage. Remind me that my body is yours, redeemed by your blood. Strengthen me to resist the lies of the enemy and to walk in the Spirit. Surround me with brothers and sisters who will encourage me in purity. Fill me with your grace so that I may live in freedom. It is my desire to honor you in my thought, word, and deed. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Maraming salamat po sa bawat isa sa inyo. Kung kayo po ay may natutunan sa devotion natin na ito, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. God bless you po. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating Daily Devotions.